Reaction TV Base nagbabalik. Reaction, 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 reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Mantakin po ninyo. Ito po ang pinaghihinalahan na dahilan kung bakit talagang galit na galit po ang Amerika kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O baka ito po ang dahilan kung bakit naririyan siya sa dahi ngayon. Ito po, panoorin po natin Ito pong video na ito, in-explain po lahat ng Pangulong Duterte dito kung bakit ganun na lamang ang obsesyon ng Amerika sa Pilipinas. Panoorin po natin at hindi ko alam kung maunawaan ninyo o hindi nyo maunawaan ang ibig sabihin dito ng Pangulong Duterte. Mag-comment po kayo sa comment section at masakit man tanggapin na maraming nagsasabing eksperto na ang Pilipinas ay tuta ng kano. Ito po, panoorin po natin sabay-sabay Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe dahil tayo lamang po ang YouTube channel, DDS YouTube channel na ipinalagay po ang pangalan ng ating Pangulong Duterte sa kanyang silver play button. Ayan po mga ka-reaction, nakasulat po dyan. Kaya mag-subscribe na po kayo, i-like at i-share ang bawat video natin. Mapapasakamay po ng Pangulong Duterte ang silver play button na yan dahil ihahatid ko yan doon sa Davao. Na doon man ang Pangulong Duterte, wala man doon ang Pangulong Duterte, ihahatid ko po yan sa kanyang bahay. Ayan po mga ka-reaction, panoorin na po natin ang video na ito na talagang marami nag-isip. Ito ba ang dahilan kung bakit ang Pangulong Duterte ay naririyan siya sa dahi? Because in between kasi, nagkaroon tayo ng problema. But the most part of it actually was yung Second World War, which was not of our own making. As a matter of fact, kung wala lang yung Amerika dito, I do not think that Japan would have conquered the country or would come here to fight against us and the American. So, but sad to say, hindi naman kasi lahat nakapag-aral ng, frankly, you have to have a good learning of history. Meron man akong pasasalamat sa pamilyang Marcos Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, kundi isang international figure na. Kaado, nakikita po natin ngayon mula noong araw na pagkakaaresto kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Araw-araw din ay may nakikita tayo ng mga kababayan na nagsisilabasan, nananawagan na ibalik na dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang inyong masasabi dito? Well, nararapat lamang dahil siya naman talaga ang simbolo ng bagong panunungkulan sa ating pamahalaan. Alam po ninyo kasi marami nang nakalimot kung anong ibig sabihin ng public servant. So, bumalik po ang ating Presidente Duterte sa larangan ng politika hindi lokal kundi nasyonal, ay nakita natin kung paano isang public servant ang totoo niyan. Ako po ay lumaki, ako po 77 years old na, at nung kabataan ko ay nakikita ko pa kung ano ang ibig sabihin ng public service, At ngayon ay parang naiba na ho ang mundo. Nabaliktad na ang mundo. So,
karapat-dapat lamang na lahat ng mga naghahangad na gawing tatay nila ang brand of governance ni Presidente Duterte ay magtipon-tipon. At ito ay simula pa lamang. Simula pa lamang. Nako, hindi ko nga malaman lang kung saan, no? At pero importante dito, nakikita ba ito ng Armed Forces of the Philippines? Yan. Diretsohin ko na kayo, mga sundalo, mga opisyales, no? Dahil kayo ang latagan ng ating konstitusyon na protectors of the people and the state, no? Merong isang retired general, si Romeo Pocis, ang parang nakikita ko sa kanyang mga pahayag ay hindi lalabas daw ang military kung hindi lalabas ang tao. Well, ang tingin ko ngayon para bang at sa darating pa mga araw ay sila na lang ang nakakulong. Ang taong bayan ay nasa kalye na, nasa kalsada na. And this is in the magnitude of maybe 3 times, 4 times that of EDSA 1, no? Eto, kita mo naman, no? Hindi na kailangan magpunta sa EDSA ng mga ito. Sa isang covered court, nakikita natin, nag-gather sila. At ako'y, kung meron man akong pasasalamat, no? Sa pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Dahil ultimo po sa Netherlands, kung saan siya ay presently under illegal detention, ay nagpupunta na po doon ng mga Pilipino at ako'y kinilabutan doon sa aking clip na nakita na in the thousands na po in just a few days, no? At ang hindi kasi sila naiintindihan, lalo na yung mga hindi nakapupunta pa sa Europa, ang Netherlands po ay nasa gitna ng Europe at ang The Hague ay nasa gitna rin ng Netherlands. At ang Europe po is interconnected by rail system. Kaya hindi na kailangan mag-aeroplano. Mag-bus lang ang mga tao, mag-train lamang, makakarating sila dyan. At except perhaps yung katulad ng galing sa Ireland o England, na sila yung mga nasa karagatan, so kailangan mag-aeroplano sila. Opo. Ito po ang isang pakikiisa ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong mundo na po. Ako'y nangingilabot sa nakikita ko sa Canada, no? Grabe din ang kupunan ng mga Pilipino doon. At darating po yan, makikita natin, lalo-lalo na sa darating ng December 28 sa Biyernes, kung saan ay kaarawan ng ating pinakamamahal na Rodrigo Duterte, ang ating tatay digong. Opo. Kaado, alam po ninyo, sinasabi ng mga kritiko ng mga Duterte na itong ginagawang mga rallies, paglabasan na itong ginagawang pagtitipo ng mga supporters ng dating Pangulo, wala pong magagawa doon sa kaso ng dating Pangulo. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dyan? Bako, alam niyo, hindi na ako nakikinig sa mga kritiko Dahil disorganized thinkers yung mga yan. Yung mga organized thinkers nila, nakakabuhol-buhol na yan pa kayo mga disorganized thinkers na yan. Opo. Alam po ninyo, labas na po sa politika ang paglabas ng sambayan ng Pilipino dito at sa labas ng bansa.
Ito po is no longer a political issue. This is already an emotional issue. Kaya wala na po ito eh. Ha? Alam mo, hindi may mga karamihan kasi sa gobyerno, hindi nila naiintindihan. No? Ang isang kasabihan sa may isang kasabihan na the evil that men do, the evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. Ayan. Yan po ang mga insightful words that were spoken by Mark Antony in Shakespeare's Julius Caesar. Alam nyo naman po, sa buhay ni Julius Caesar, mas tanyag si Brutus. Eh, sino ba naman si Brutus? Ha? Ayan po ay traidor. Yan po ang pumatay kay Julius Caesar. And ang sabi ni Mark Antony, uulitin ko, the evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones. Ang kasamaan na ginagawa ng mga tao ay tumatagal pa, namumuhay pa. Matapos sila ay mamatay. At yung kabutihan ay nakakalimutan na dahil ito ay inililibing kasama ng kanilang mga buto. Ayan. So, yan ang ating quotation for the day. Magandang gabi po, Mayor. Ito po si Sas. Una po sa lahat, Mayor, maraming salamat po for being a president who continued the anti-colonial nationalist struggle of our national heroes before. So ang tanong ko po, Mayor, ay dahil sa nabanggit ninyo na it would still take at least 2 or 3 generations bago po natin matanggal ang presensya ng Amerika sa ating bansa at sa ating politika, ano po ang inyong maipapayo sa mga tao ngayon at sa mga kabataan at sa susunod pang henerasyon upang po sila ay magkaroon ng isang mentalidad na talagang may isa sa puso ang anti-colonial mindset at maging isang tunay na nasyonalista? Well, okay, my friend, it's a very good question. It's a nice one. Itong psyche, the Filipino psyche, vis-a-vis with America's influence, it existed because of the 50 years that they planted dito sa yung psychology na yan, pass on to generation after generation. Because in between kasi, nagkaroon tayo ng problema. But the most part of it actually was yung Second World War, which was not of our own making. As a matter of fact, kung wala lang yung Amerika dito, I do not think that Japan would have conquered the country or would come here to fight against us and the American. So, but you know, sad to say, hindi naman kasi lahat nakapag-aral ng, frankly, you have to have a good learning of history. At sa amin, counted from my father, and even my parents, frankly, pro-Americans yan sila. Ngayon, ako, because nagbabasa rin ako, so I would start to wonder why, if we are Filipinos, why were we under Spain? And then reading the misdeeds of these two countries,
done to us was kind of AB pa ako trying to realize. Then hearing the nationalist guys, Tanyada, Sison, and all, sila Francisco Lava, Lansang, I realized that tama nga naman. So by the time that I was ripe to craft my own opinion about life and about my country, I've come to realize that things came to pass because of this success and that. Now, to remove that colonial mentality, because until now, whether you would agree with me or not, basta USA American brand, okay talaga sa Pilipino yan. The best yan. Made in China, wala yan. Sirain. Ganon ang mentality. Even though na yung quality ng kakain ng Taiwan, the products of Taiwan talagang maganda. Number one, ang Amerika does not, walang, hindi nang ano yan ng mga refrigerator. Ang Amerika, the industry of America is a war machine. You know, if you stop the wars, America would grind to a halt. Because ang economy nila is driven by a workhorse called war. If there is no war, there is no more planes to build, ships to whatever structure there. Yun ang economy nila. Yun ang pinagbibili nila eh. Mga aeroplano, gano'n. Kailangan natin yan because there is a war going on. How is this promoting the war? I don't know. I'm not prepared to say it's America. But as I have said, kung nasaan yung Amerika, trouble is always there. Maghanap pa dito sa buong mundo. Look at Ukraine. Ukraine, about 6 years ago, I was reading a Time magazine. Ukraine was connected, umbilical cord ng Russia. But as late as or as early as 7 years ago, meron na silang US troops na ka-station doon. 7,000. I remember that because I was reading Time magazine. Doon nakalagay yan. So, it started with an irritation sa mga neighboring countries, including Russia. Ang Amerika, military presence in another country is not really good. As a matter of fact, it should not be done. Huwag kang magpalagay dyan ng armado ng ibang bansa. Kung gano'n ka, that started until Putin realized that yung thin line of borders niya between Ukraine, magkadikit talaga sila. Putin somehow surmised, maybe wrongfully or rightfully, the American influence would overrun across Ukraine country. At eventually, magkaroon ng base yung American right beside the doorstep of Russia. Hindi na siya kailangan magpapunta ng missile doon kasi yung lahat ng base niya tatamaan na kaagad nila. So it's part of the strategy of a defense of a nation. But if you do it in such a way that you create chaos, trouble, wars, small wars here and there, it becomes a troubled world. And somehow, there has to be an explanation for all of this. What is the explanation? Then we go exploring. And you need not really go far. It's all about colonialism.
And it's all about subjugation of other countries before pa sa ating mga tatay. Otherwise, we would not have this kind of utap. Left alone, sana we were fighting a civil war. Maybe Aguinaldo and the forces of Bonifacio, okay lang yun. The power belongs to the winner. Kung sino lang, at least Filipino. Naglaki tayo Pilipino, baski pobre, we might not have the luxury of the technology that were passed on by the Americans and by others in so many generations. But it's hard to knock it out from the head of the average Filipino. Our children must have a must until such time na kapag-aral yung mga anak natin lahat, given the opportunities of good education and given time, the opportunity to study the history of the Philippines and of the world, then they become conscious of what happened. And maybe by that time, they could present to their country something which is really native to us. But it takes time kasi lahat hindi namang maganda ang edukasyon. Poor and rich. Ganon yan eh. So but kung maangat natin yan, ma-educate natin lahat, including yung mga anak na mahirap, but we would have a good education and good study of mathematics, history, whatever, and they would be equipped with an intellect that can understand why ganito ang buhay natin. Pastor, Yes. paisa lang po, pero bago ang lahat, Pastor, maraming salamat po sa opportunity po na Yes. ito na makapagtanong po at participate sa napaka-importanting discussion Yes. na ito sa ating bayan. Maraming thank you, Pastor. At ito po ang last question ko, Mayor. Sir, you are one of the Asian leaders who have been considered to be really fighting for the cause of anti-colonialism. Now our region, the Asian region is facing another war that would be launched possibly by, the former colonizers of Asia, the West. Do you think it's about time for Asian leaders to band together and actually realize the real meaning of Asian solidarity? That's another beautiful question. Kaya sabi ko, yung trip ni President Marcos sa Indonesia is the ASEAN Summit. It's a yearly thing. It comes in a regular space. Doon mo makita mabasa mo yung yung utak ng mga what's inside the gray matter between the ears, kung ano yung pinag-isip nila dito sa ating region. And I hope that the President, I said I would not want to lecture on him, he would listen, he would realize that your question can be answered in that forum. Nandoon lahat, they're all progressive and lahat doon, Malaysia, dumaan ng colonial days eh. So, makikita mo yung the clash of, but mostly, the progressive minds have prevailed in that forum. So I hope that the President will just listen and somehow formulate whatever he thinks is the best for our country.
I am not, I do not criticize him. I do not want to lecture on him, having been a president myself. But itong akin, I am not really forced. At may be not compelled, but for being a Filipino, I have to air my views and maybe my grievance, although long time in coming, because the realities of the world now were formulated long time ago by the colonials. Kaya nagkaganito yung utak natin and in Southeast Asia. So, most of the countries in that forum nagkaroon ng colonial past. We suffered the same trauma. Sas, do you have any follow-up question? Ayun na lang po, maraming salamat po, Mayor, once again, sa pagiging isang presidenteng anti-colonial at nationalista. I think you were a breath of fresh air to Philippine politics during those 6 years. At sana patuloy po kayong magsalita tungkol sa struggle na ito. At thank you rin po, Pastor Apollo Quiboloy, sa pagkakataong ito. Good night po sa inyo. Yes, thank you very, very much. Well, I really appreciate yes. your everything. And for everything, I am forever, my gratitude is always there. Thank you. I am now a bona fide asylum seeker. So I now have the right to non-refoulement. Hindi na ako mapapa-deport pabalik ng Pilipinas hanggang hindi matapos yung aking aplikasyon. And ang process ng application takes about 1.5 years. So dito na muna kayo nakapasok. Dito na muna ako. Wala nang tago-tago. Kaya nga, nung pumirma ako nung aking asylum application, napaluha talaga ako. Napakagulgul. Kasi sabi ko, first time in 6.5 months, hindi na ako nagtatago sa mga bangako. I think today's an important day. Number one, in the United States of America, it's their president's birthday. Yesterday was his birthday in the Philippines, but today we are celebrating the life of Rodrigo Duterte. And I'm so grateful that I am able to speak on behalf 10,000 miles away for the beautiful people of the Philippines. Happy birthday, Tatay Digong! I support Tatay Digong and happy birthday! Lolo Diggs, happy birthday! Para sa imo ani, among kuan pa nagtapok. God bless you. Happy 80th birthday! We love you and we hope you have Coke Zero there. Happy birthday, Tatay Digong! Coke Zero po para sa inyo. Happy birthday po sa maayong paglawas ni mo diya sa Netherlands. And I love you very, very much. And salamat sa imong gibuhat sa whole Philippines. And I love you
Tay. And yeah, I love him so much. And since 2026, Galing work pa yan, tatay. yeah, galing pa ako sa trabaho. Pero sige lang, okay ra. Bahala na, basta maka-great lang kasi happy birthday. And I love you, I love you, I love you very much. Tatay Digong, happy birthday. We are from Massachusetts. We're from Boston. We just came here for you. Happy birthday. And in behalf of the pamilya ko sa Santa Rosa, Olango Island, Lapu-Lapu City, I represent you guys. And vote straight. Happy 80th birthday po. Tatay, happy birthday! Bring him home! Bring him home! Bring him home! We love you, Tatay. Happy birthday! Happy birthday po, Tatay Digong. We wish you a good health and a long life. Nandito po kami. Hindi namin iniisip ang ulan. Nag-fight kami. Fight for Tatay Digong. Happy birthday to Tatay Digong. Tagalog po ako pero ang puso ko ay nasa Davao para kay Tatay Digong. Bring him back home. Happy birthday, former President Rodrigo Duterte. Sana malusog ka ngayon, nandyan ka sa Netherlands. Sana makauwi ka na ngayon dahil yung mga taong bayan na nag-iintay sa iyo para sa ating magandang kinabukasan. Thank you. Tatay Digong, wish you all the best. And of course, we want you to bring back Tatay Digong. We want you to be home again. Iba na talaga pag si Tatay Digong nasa Pilipinas. We're all safe. Feeling safe kami lahat. Even nasa abroad kami, safe na safe kami pag nagbakasyon, babalik with our family. Okay? Tatay Digong, happy birthday! We love you! God bless you! I'm very happy to be here, and I'm a very proud Filipino, and I'm also happy and privileged I have witnessed one great man to rule our country. We love you, Tatay, and happy 80th birthday from New York City. Tay, I want you to be at peace with where you are right now, like mentally and emotionally. We are here to support you, and you can see it globally na gyud, Tay. The whole Dutertes, the whole world is supporting you, especially the OFW. So, pagpaligon, Tay, and happy 80th birthday. God bless you always, and thank you. Salamat kaayo sa imuhang gihimo para sa mga tao sa Pilipinas, katong sa imuhang termino. Pagpakaligon, Tay, anarami para sa imuha. Bring you home. We will bring you home, Tatay. At mula sa aming puso, iniwanan namin ang aming trabaho para sa pagsuporta sa iyong 80th birthday this month. I love you, Tatay Digong. Sana mag-ingat kayo. Nagdarasal kami na sana maibalik ka na doon sa Pilipinas para mabalik ang matiwasay at paglilingkod sa inang bayan Pilipinas. Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday po! Wala kaming dalangin kung hindi makauwi na po kayo dahil talagang karapatan po nating lahat na makauwi tayo sa ating pinanggalingan. Salamat po at mabuhay po kayo. Makauwi na po sana kayo. That's my prayer. We want to greet you. Happy 80th birthday. We want to go to the head. Kaya lang busy kami sa trabaho namin. Kailangang malusog ka. You have to be strong and be brave. Because I am certain you will be sent back home because you are illegally detained. President Duwag, we love you so much. Tay! Saan ka man ngayon, Tay? Mahal ka namin. Mahal ka naming lahat. At saka, sabi mo, mag-relax lang kami. Ang message ko rin sa'yo, take good care of yourself. Hintayin ka namin. And then, take care of your health. Kain ka, Tay. Kasi magkita-kita pa rin tayo sa Pilipinas. Nagkita na tayo once. I'm gonna see you again. I might go in Hague. I love you, Tay. Happy birthday. And I'm here together with the Filipino community. We are one in our stand to, first of all, greet our beloved President, former President Rodrigo Roa Duterte. And also, we are here
to make our stance known that we want him home. Bring PRRD home. Happy birthday po, Tatay Digong. Tatay Digong, kung makikita niyo po ito, happy 80th birthday. We love you, and ang Pilipinas ay naging maganda at naging mabuting bansa dahil sa inyo. Proud na proud po kami sa inyo. Sana po ay bigyan pa kayo ng napakaraming taon. Hindi lang 80th, kung hindi maging over 100 pa yung birthday niyo po. Again, happy birthday, Tatay Digong. Happy birthday, Tatay Digong! Greetings from New Jersey! Happy birthday, Tatay Digong, from New York City! Andito rin si Attorney Harry Roque. Actually, kanina, I was able to secure him next to me before we went live para makausap niyo sa Corina. Ito, katabi ko siya, sandali. And I'll have to give my earphones to him. Ito, para magkarinigan kayo. Hello. Hello. Yan, Hi, Attorney Harry. Take care. Hi, Hi. kumusta? Hi, kumusta Oh. po? Go ahead. Okay, namiss ka naman namin po. Matagal Yes. ka na namin hinahanap, Attorney Harry. Si Corina po nawala ito. ako. Hi, Corina. Medyo inatupag ko muna yung asylum application gaya ng gusto man mangyari ni VP Sara. And it was in a place 3 hours away from The Hague. No? I see. And ang buong akala ko, it will take only a short period of time. Mahigit 1 linggo pala yung proseso. Opo. Kasama rin po natin si Pinky Webb, Attorney Hi, Roque. Pinky. Hello. Attorney, Yes, hi. yes, I yes. just want to get an update doon po sa inyong application for asylum. What can you tell us, sir? Well, it's been formally received at under international law, yung receipt ng application na yon makes it impossible for me to be deported back to the Philippines kahit anong dahilan until matapos yung aking application. No? And ini-estimate nila ngayon na ang application will last from 1 year and a half minimum. So during this 1 year and a half period, I have the right to non-refoulement na tinatawag, which will prohibit the Dutch government from deporting me back to the Philippines. So sigurado na po yun, Attorney Harry Roque. Kahit anong Meron na mangyari, po ako, sabihin po natin magkaroon ng local court that will issue an arrest warrant sakaling pong mahanap o makakita ng probable cause ang prosecution dito po sa reklamong qualified human trafficking, ay hindi ho kayo pwedeng iuwi dito sa Pilipinas. Yes, yun po ang ibig sabihin ng reforma. Dahil in fact, ang aking grounds na sinabi ay yung unjust prosecution na nangyayari dyan sa Pilipinas. Yeah, political persecution. Attorney Roque, I'm sure you've heard that meron din pong Dutch Filipino that also had a signature campaign para po harangin itong inyong application for asylum. Your reaction to that, Attorney? Hindi po subject sa public voting yung decision if I'm being granted asylum. Kailangan po prueba ng political persecution at dahil ang aking patihan ay unjust prosecution, ang mga ebidensya po dyan ay warrant of arrest and platform at kung ano man ang mag-issue ng ruto change ng aking qualified applicant. Dahil naninindigan ako na miski ang mga non-lawyers, please, doon sa complaint affidavit ng PAO na wala po talagang ebidensya for either trafficking or conspiracy. Attorney, nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala pa po. At yan po ay inaayos. So ngayon po, parang nagkaroon ng meron po nangyayari na even the family is not able to enter it. Pero I think this is temporary. Attorney, so far, si Vice President Sara Duterte was able to visit the former president. Would you know if Kitty and si Hanilet po ay nakapasok na rin po doon sa detention center at na mabisita si dating Pangulong Duterte? Sa totoo lang, hindi ko maalam kasi I just came from yung pangalan ng lugar na pinuntahan ko is nakalimutan ko na yung pangalan. But I just came back yesterday from the application center. So wala pa akong basta. But ang alam ko, may mga nakancel na mga scheduled visits kasi meron na kinaayos daw yung port registrar. I see. So attorney, ganun kalayo yung application ha? Ganun kalayo yung application para sa inyong
para po sa inyong asylum bid and mananatili nga kayo dyan, sabi mo, at least for 1 year. Another follow-up question on that, sir. Sa palagay niyo ho ba, ngayon na natanggap na inyong application for asylum, ay posible ho kayong maging parte ng legal team ni former President Duterte? Lahat po yan ay decision na ni Presidente Duterte. Ang problema po hanggang ngayon, hindi pa kami nakakapag-usap. And that's why I'm hoping na at least ngayong tapos tayong gusto matapos yung si Sara na ang po dito, makakapag-usap na kami po. Naku, maraming salamat po sa inyong pakikipag-usap sa amin, Attorney Harry Roque. So, aasahan po natin na kayo po ay mananatili talaga dyan all throughout the litigation. Well, sabi ko po, I have nowhere to go. Dahil alam niyo naman, gusto ako ipakulong ng Quad Committee dyan. Dinala po ba ninyo ang kahit sinong kapamilya ninyo dyan? Ako po, wala po kong kapamilya dito sa Holland. Yan ang malupit. Lahat po ng mga kasano may nasabi. Pero, ang nakakatama naman ng puso, hindi ko na akong kamag-anak rito, halos lahat ng Pilipino nakikita ko ang turing sa akin. Ayon, okay. Maraming salamat, Attorney Harry Roque.